ang topic natin for today is Guillain-Barré syndrome. So what is Guillain-Barré syndrome? Basically, according to Dan, this is an acute infectious neuritis that affects the peripheral nerves, that affects our peripheral nerves. What are the peripheral nerves? Ito yung mga nerves na located outside the brain. For example, yung mga cranial nerves natin, di ba? Hindi naman sila enclosed sa brain. And it also includes the autonomic and somatic nerves natin. Autonomic, ibig sabihin nun yung mga involuntary movements sa katawan natin. They control involuntary movements. While somatic naman, these nerves control the voluntary movements. And if may nagkaroon ng problem doon sa mga nerves na yun, hindi ma-transmit yung information dun sa brain, kakaroon ng muscle weakness. So basically, yung Guillain-Barré syndrome, ang tinatandaan kasi namin dito, or yung tinuturo sa amin natin is yung galing baba syndrome. Ibig sabihin, this is an ascending paralysis. It starts in your lower extremities. And then, aside from that, ang mga factors talaga nagkakause, or factors hindi. Yun, factors na mga possibly mag-result into GBS is yung mga patient na nagkaroon ng previous infection or gastroenteritis. Again, let's talk about it. Ano ba yung Guillain-Barré syndrome? This is an ascending paralysis due to the myelination of the peripheral nerves. So, ano ba yung cause niya? According to what I have read, diba ito yung myelin sheath natin. Yan. In order for the nerve cells to transmit information to another one, to muscle, ganyan, it has to be, kailangan naman dumaan dito sa axon. Yan. Pero kasi, yung axon natin, meron siyang mga myelin sheath. Ito yung nagprotect dun sa axon para maayos yung transmit yung information. Ang nangyayari kasi sa GBS, nasisira yung mga myelin sheath yan, nasisira sila. So, hindi nagkakaroon ng transmission ng information. Eh, bakit sila nasisira? Possible na ang pasyente natin, nagkaroon siya ng autoimmune talaga to, autoimmune. Pero yung mga factors na possibly nag-lead doon is gastroenteritis. Or nagkaroon sila ng infectious disease bago sila magka-GBS. Ang pinaka-common na bacteria na nagkukause ito is yung Campylobacter. Hindi ko alam kung ganyan yung spelling niya. Ganyan. Pero, yan, Campylobacter. Tapos, possible na dahil meron silang HIV or AIDS. Possible din na nagkaroon sila ng Epstein-Barr. Ayun ba? Epstein-Barr virus. Yan. Possible din na nagkaroon sila ng immunization, vaccine. So, yung mga spelling, pasensya na, sabog na ako. Pero yan yung, yan yung, naalala ko. So, ayan, dahil sa ang nangyayari kasi, yung mga immune cells natin, yan yung mga immune cells natin, dapat, yan yung immune cells natin. Ang nangyayari dyan, di ba, may sakit ang pasyente. So, tataas sila para protektahan yung pasyente natin. Kaya lang, along the way, nalito sila, na mali sila ng inatake. So, ito yung inatake nila. Yan yung inatake nila instead dun sa part kung saan nagkaroon talaga ng infection. So, nagkamali kasi sila. Yan yung result. Mali sila ng inatake. Yung inatake nila, yung myelin sheath natin. Sobrang hyperactive yata nila yung nagkamali na sila ng inatake. Yan yung cause. Sorry. Pato. Yung pato kasi, ayun, ninabi ko naman na yung pato. Ayun nga, ito nga yung pato niya. Yung sinabi ko kanina na autoimmune siya, pero kasi nag-result siya sa pag-atake ng immune system natin dito sa myelin sheath. Para siyang multiple sclerosis. Ang pinagkaiba lang ng MS dito is yung multiple sclerosis, diba? Siya si Miss Myelin Central. Yan yung naalala ko. Kasi Miss Myelin Central, yung myelin na naatake sa kanya is nasa central nervous system. Ang meron kasi sa atin is yung sa peripheral nervous system natin. Yan yung inatake. Autonomic, somatic, cranial nerves, ganyan. Yeah, let's talk about naman yung mga signs and symptoms na nararamdaman ng pasyente natin. So, ano bang problema niya? Di ba may problema siya sa'yo? Hoy, wala ka problema sa'yo. Ang problema niya is, diba, yung cranial nerves. May problem. Bakit ang huli? May problem kasi siya sa cranial nerves, diba? Ano ba yung mga nerves? Nerves sa cranial. Yung mga affected ng mga cranial nerves, yung vision natin, yung olfactory natin, yung muscle movement sa face natin, diba? Yung mga affect. So, kakaroon siya ng vision problem. Vision, facial movement. Yan, tapos, weak yung mastication niya. Yung chewing niya, weak. Mastication? Weak mastication na. Yan. Tapos, aside from that, ano pa bang problema niya? Di ba meron siyang problem sa kanyang peripheral nerves? Pangalawang problema niya is sa peripheral
Tapos yung mga problems niya dito is absent reflex, paresthesia, kakaroon siya ng paralysis, weakness. Ano pa? Actually, yung patient natin dito, meron siyang pain na nararamdaman, muscle pain. Akala natin diba, pag paralysis sila, wala na silang nararamdaman, pero actually yung patient meron siyang pain. Tapos, aside from that pala, 1 to 2 weeks after magkaroon ng gastroenteritis ng pasyente, possible na magkaroon siya ng GBS. And then, mga pasyente natin, they have to undergo therapy even after ma-resolve yung GBS para makabalik sila dun sa dati nilang lakas. So, some of them, umabot ng 2 years yung physical therapy nila. Tapos, dito sa Guillain-Barré syndrome, wala talaga siyang cure. Wala siyang imagamot, hindi siya cure. Supportive lang siya. Pero may mga ginagawa tayo na interventions dito, or therapy. Interventions. So, respiratory. Yan, respiratory. Ito yung pinaka-watch out. Ito yung pinaka-watch out natin kasi possible na biglang humina yung muscles ng respiratory muscle ng patient, which is yung diaphragm, humina siya. Hindi siya makahinga. Yan. Tapos, syempre, yung iba't ibang types ng weakness, kunyari yung swallowing, ganyan, hindi sila dapat pinibigyan ng mga mahirap na ngayon na pagkain. Some of them are in tube feeding. Ganun. Mga diagnostic test ng pasyente natin. Electromyography, nerve conduction studies. Yan. So, ang electromyography at nerve conduction studies, ginagawa siya para ini-stimulate yung peripheral nerves natin and titingnan if nagkaroon ng muscle reaction. Kasi usually, di ba, kapag may GBS, may yung muscles na nagkakaroon siya ng paralysis. So, titingnan if na-stimulate yung nerve natin through muscle contractions. And then, lumbar puncture. Yung lumbar puncture naman, ginagawa siya para makita if there is an increase or elevated protein. Pero walang increase na WBC. Normal WBC. Yan, elevated lang yung protein. So, ano ba yung mga ginagawa natin before lumbar puncture? Before lumbar puncture, we should position the patient in a knee chest position. Yan to. Ito, yan. Knee chest position. Tapos, dapat i-avoid natin yung pasyente para ma-decrease yung possibility ng puncture. Makapuncture ng ibang bladder. Kapag you stand, position the patient, position the patient. Tapos, allow the patient to void. And then, after, supine. Para ma-prevent yung headache. Diba? Wala lang, tip lang. Yung lumbar puncture, hindi siya ginagawa sa mga patient mataas yung ICP. Kasi lalo tataas yung ICP niya. Sure ko lang. Tapos yung management. Number 1. Alam niyo yung plasmapheresis? Tinatanggal yung mga antibody sa katawan. Kasi nga, di ba, sila yung nagkukos ng, yung immune cells natin nagkukos ng GBS. So, inaalis sila. Tapos, yung, plasmapheresis, IV immunoglobulin. Yung mga to, again, hindi sila cure, pero makatulong sila sa pasyente para bumaba. Kasi after 2 weeks, magkakaroon na ng remyelination. Ibig sabihin, magbibuild ulit yung myelin sheath. So, yun lang. Bye.